Hala, 4 na bolt ang naputol sa aming exhaust manifold. Ang lakas ng leaking mga boss, kaya tara, titirahin na natin gamit ang pag-target ng welding, special skills. Alam kong marami na nakakaalam sa diskarte na to, pero marami pa rin nahihirapan sa proseso. Kaya tara, dito sa video na to, ituturo ko sa inyo ang pinakamadaling paraan. Basta't hindi lang pasmado ang iyong pulso nito mga boss, ay kayang-kaya mo tong gawin. Pero take note ko lang sa iyo, tanging malalakas ang loob lang ang makagawa nito. Dahil kung mayroong daga dyan sa puso mo, ay matatakot ka talaga. Dahil imbis na mag-target ka para matanggal ang naputol na bolt, ay baka ma-welding mo pa. Haha, bunal ra. So ito na pala yung mga bolt na naputol sa aming exhaust manifold. Itong isa ay meron pa nakalabas na maliit. Tapos itong sunod mga boss ay kunti na lang talaga ang nakausli. Itong pangatlo ay natanggal na natin kanina. So malakas-lakas ang leaking nito mga boss kasi 4 ang naputol. Tapos ito yung pang-4 mga boss. So medyo malalim siya pero kaya pa rin niyang gawa ng paraan. Basta't mag-iingat lang at dahan-dahan sa paggamit ng welding. So first step, kailangan malinis talaga tong ating wiweldingin para kakapit talaga ang ating hinang. Speaking of hinang or welding mga boss, so kailangan gagamit tayo dito ng special rod. Pagka-target ng ating proseso na gagawin sa isang bolt na naputol mga boss, kailangan malakas ang kapit ng ating rod na gagamitin, which is ito yung hindi alam ng ibang magta-target. Ang rod na ginagamit namin dito ay pang stainless na rod, itong kulay pula mga boss. Pag ang rod na to ang gagamitin mo ay siguradong wala ka ng back job na babalikan. Itong stainless na rod mga boss ay sobrang matibay. Pagka ito ay kakapit sa isang bolt na hinihinang ay hindi to basta-basta na mapuputol. Kunti-kunti lang ang pag-welding mo nito mga boss. Tapos sabayan mo ng pukpok ng martilyo or chipping hammer. Mag-ingat ka sa rod na stainless mga boss kasi sobrang malakas tong pumitik ang mga plugs nito. Baka matamaan ang mata mo. Pagka sa tingin mo ay napuno na ang nabali na bolt na yung inabunuhan, ay lalagyan mo na ito ng nut. Sa vice grip ko pinadikit ang nut mga boss kasi mainit to kung hawakan mo sa kamay. Itong nut na yung pinakapihita natin sa tools na gagamitin natin pang paluwag nitong ating naputol na bolt. Kung sa tingin mo ay kulang pa ang hinang or kapit nitong ating nut, ay dagdagan mo pa ang pag-welding. Tapos wag mo agad pihitin tong ating nut habang ito'y bumabaga pa mga boss. Antayin mo muna itong lumamig konti. So ayan, kung nakikita nyo ay gumagalaw-galaw na nga siya mga boss. Magandang indication to na matatanggal talaga ang bolt na ating hininang. So ang diskarte naman ng pagpihit ay back and forth muna para luluwag talaga ang naputol na bolt. So kung sa tingin mo ay maluwag na siya, saka pa tayo gagamit ng box wrench. Ang diskarte ng pag-target sa mga naputol na bolt mga boss, ang pinaka-the-best sa lahat. Kung baga bilang isang mekaniko, ito yung pangbatok ko sa lahat mga boss. Pwede ka rin kasing gumamit ng bolt extractor sa mga naputol na mga bolt, pero sobrang mabagal ang proseso na yon at marami kang magagamit na tools. Kailangan mo dun gumamit ng electric handrail, puncher at saka drill bit. Pagkatapos walang kasiguruhan pang matanggal ang bolt na naputol, lalong-lalo na kung kinalawang na at kumapit na talaga sa kanyang traha. Samantalang kung pagta-target at welding ang iyong gagamitin mga boss, ay maprihit na tong bolt na kinalawang. So sa madaling salita ay mas mabilis itong maluwagan mga boss. Kaya isa ito sa mga katangian na nagustuhan ko sa pagta-target. Bukod sa sigurado ka ay mas mabilis pa, basta't sundan mo lang ang mga proseso na sinasabi ko mga boss. Una, kailangan malinis ang putol na bolt na ating titirahin. Pangalawa, gumamit ka ng stainless rod. May mga sizes yan mga boss, merong manipis at merong malapad, so may pagpipilian ka depende sa laki ng bolt holes na iyong abunuhan. Pangatlo, pakunti-kunti lang ang pagtira at pagtaking nito, tapos sabayan mo ng pukpok ng martilyo para mas matibay. Pang-apat, antayin mong lumamig ang bolt na iyong pipihitin paluwag. Pang-lima, huwag mong bibiglain ang pagpihit, back and forth muna, pakunti-kunti lang dahil nag-a-adjust yan. Pang-anim, gumamit ka ng WD-40. Pang-pito at panghuli na importante sa lahat mga boss, ingatan na hindi matamaan ang thread ng bolt holes na iyong tinitirahan dahil ang stainless na rod mga boss, pag kumapit sa metal ay mahirap na yang bakbakin. Kahit ang drill bit ay mahirap yang butasin.